isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Kaway-kaway po kung naririnig niyo po ako, mga kapatid. Ayan, praise the Lord. Okay, so purihin ang ating Panginoon sa pagkakataon muli na binigyan niya sa bawat isa sa atin kung tayo ay mag-aral ng kanyang salita at magtipon-tipon bilang magkakapatid at anak ng Panginoon. No? So, bago tayo magpatuloy ay manalangin muna tayo sandali. Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat sa oras na ito na inyong inilaan upang kami po ulit ay makinig ng inyong salita at magtipon bilang inyong mga anak upang kami ay ma-encourage, Panginoon, at patuloy na makinig sa testimony ng bawat isa na tunay nga po na ikaw ang Diyos na buhay na gumagalaw sa aming kalagitnaan at patuloy na nagbiministro sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Banal na Espiritu, dahil alam namin na sa umagang ito meron kang gagawin sa buhay namin. Salamat, Panginoon, na ikaw magtuturo sa amin sa umagang ito. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay, mga kapatid, so, dahil naiksi ang ating oras, dahil marami tayong gagawin sa umagang ito, inaayaan kong bawat isa na matamang na makinig sa salita ng Panginoon. Kasi, alam nyo, ang demonyo, habang nandyan yung desire natin na makinig, nandyan din siyang gumagawa ng distraction. So, maging mapagmatsyag po tayo sa umagang ito para hindi natin ma-miss yung ihinanda ng Panginoon. So, sa umagang ito, ang ating pong pag-aaralan ay tungkol po sa benepisyo, no? Benepisyo ng pagkatakot sa Panginoon. O, ayan. The benefits of fearing the Lord. Okay. So, basahin natin sa Psalm 33, verse 18 to 22. Tignan natin doon kung ano ang sabi ng ating Panginoon. Sabi niya dito, "But the eyes of the Lord are on those who fear Him." Sabi niya, ang Panginoon po ay, ang binabantayan po ng Panginoon, ang mga may takot sa Kanya. So, kahit sa umaga dito, nakikita niya, binabantayan ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Sabi niya, at anong kasunod na sabi niya? The eyes of the Lord are on those who fear Him, and on those whose hope is in His unfailing love. So, ano po ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos? Sabi niya dyan, sa binasa natin, na ang pagkatakot sa Diyos ay pagkakaroon ng tiwala sa Kanyang pag-ibig. So, hindi po ito negative. Pagka sinabi kasing takot, parang yung takot ka sa multo o takot ka sa amo na masungit, hindi po ganun. Kundi itong takot sa Diyos po, ang ibig sabihin po ng takot sa Diyos ay may takot ka sa Panginoon, na ibig sabihin may respeto ka, no? May malalim kang pagrespeto sa Panginoon, mayroon kang, dahil kilala mo na siya ay mabuti, mapagmahal, kaya nandyan dun yung malalim na paggalang mo sa Panginoon, no? At nandyan yung pagkamangha sa Kanyang kadakilaan sa ating buhay, ano? So, yan yung mga definition ng may takot sa Diyos. Sabi niya doon, namamangha ka doon sa pagmamahal ng Panginoon at sa Kanyang kabanalan at sa Kanyang kapangyarihan. Kaya, nandyan yung malalim na paggalang mo sa Kanya. Ano ba ang ibig sabihin ng takot sa Diyos? Ito po, hindi lang po matinding paggalang sa Kanyang soberanya bilang ating tagapaglikha, kundi ang isang ibig sabihin ng takot sa Diyos ay pagsunod sa Kanyang utos. Diyan mo makikita kung talagang may takot ang isang tao sa Panginoon, nakita mo sa Kanyang pagsunod sa Kanyang salita. Ano bang ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos? O nandyan yung pag-iwas sa masama. Dahil ginagalang natin ang Panginoon, ay, yan, iniiwasan natin. Alam natin na ang Panginoon ayaw niya yung paggawa ng kasamaan. Kaya dahil kilala mo siya at siya ay talagang mapagmahal, makapangyarihan,
ginagawa ng bawat isa. At siya din ay sobrang mapagmahal, mabait, mabuti. So kung kilala natin siya, ayan, dahil sa takot natin sa Kanya, yan ang pumipigil sa atin para gumawa ng masama. Diba? Pag dinirespeto mo ang isang tao, ayaw mo siyang malismaya sa inyo. Hindi lang pag-iwas sa masama ang ibig sabihin ng takot sa Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos ay yan po ang kabuuan na katungkulan ng tao. Ibig sabihin, pagiging responsable. Kung may tao ka sa Panginoon, nagiging responsible Christian ka. O ginagawa mo yung katungkulan. Kaya yan ang isang babasahin natin mamaya. Ngayon, pag nandyan yung buo natin pagkatakot sa Panginoon, meron po tayong matatanggap na benepisyo. Sino sa atin dito ang gusto ng benepisyo? Ayuda, no? Benepisyo, no? Sa atin mag-ayuda, yay! Ako yan! Meron, lahat ng ginagawa natin sa Panginoon ay may reward. So, sa umagang ito, ating pag-aaralan, ano yung mga benepisyo ng mga nagtitiwala doon sa pag-ibig ng Panginoon sa kanila. Yung dinirecognize natin, iginagalang natin ang kanyang soberanya bilang ating Diyos na lumikha sa atin, bilang Diyos na nakabantay sa bawat isa sa atin. Ituloy natin basahin doon sa Psalm 33 verse 19. Okay. Basahin natin. Ano yung mga benepisyo? Sabi niya, ito, thank you sa pag-flash sa Tagalog. Sabi niya, okay, pwede bang paki-flash mo sa 18? Balikan natin kanina yung sabi niya, ngunit binabantayan ng Panginoon ang mga may takot sa Kanya. Yay! Praise the Lord! Wala mang nakakapansin sa ginagawa mo ng pagpuri sa Panginoon, nakikita yan ng Panginoon, kapatid. Sabi niya, sila na nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig. Verse 19. Okay. Sabi niya, ito ang isang benepisyo. Sabi niya, sila'y inililigtas niya sa kamatayan. O kung may takot tayo sa Kanya at buo yung ating pagsunod sa Kanyang salita, responsible tayo talaga na pag ginagawa natin yung katungkulan natin na igalang at sundin yung Kanyang mga utos at gawin yung gusto niya, hindi yung ikinagagalit niya. Sabi niya doon, ililigtas ka sa kamatayan. Alam niyo ba na araw-araw ay nandyan si demonyo? Binabantayan din niya ang bawat isang mananampalataya. Tinitingnan niya kung ikaw ay lalayo sa Panginoon para ikaw din ay sirain. Pero kapag ka nasa piling ka ng Panginoon, nandyan yung takot mo sa Panginoon, ililigtas ka sa kamatayan. Kontrolado lahat ng Panginoon, pati ang kamatayan. Kahit na may gustong pumatay sa inyo, kung hindi mo pa oras, wala. Pero kung wala ka sa Panginoon, sabi niya doon, binabantay ng Panginoon ang may takot sa Kanya. Kaya kung wala tayong takot sa Diyos, wala tayong protection. Paano tayong ililigtas sa kamatayan? Kung wala tayong takot sa Diyos. Hindi lang yung pagligtas sa kamatayan. Pangalawa, sabi niya, at sa panahon ng taggutom, sila'y Kanyang inaalalayan. Hallelujah! Nung pandemic, mahirap. Diba? Nung time ng COVID, napakahirap ang sitwasyon. Pero nakita natin doon na hindi nga tayo pinabanong. Pinili natin na kahit na marami tayong mga pakukulang sa Diyos, pero nung dumating yung sitwasyon na talagang nagtiwala ka sa Panginoon, nanalangin ka, nakita mo yung pagpapala ng Panginoon. Sa panahon ng taggutom, inalalayan tayo ng Panginoon. Kahit na wala tayong trabaho, hindi naman pinabayaan ng Panginoon ang bawat isa. Diba? Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo magtatrabaho. Pero yung sa kabila ng mga nangyayari, no, kahit sa kahirapan, kung mayroon tayong takot sa Diyos,
naniniwala tayo dun sa kanyang salita. No? Talagang nandyan yung pagkilala natin sa kanya, hindi lang sa isip, kundi talagang nandyan yung mamahal mo din sa Panginoon. Kahit anong sitwasyon sa time na ikaw ay nahihirapan, hindi ka mahihiyan na tatawag sa Panginoon. At pag tatawag ka sa Kanya, maaalala niya yung pagsisilbing mo, yung pagmamahal na ipinapakita mo sa Kanya, yung paggalang mo sa Kanya, maaalala niya yun. Sabi niya, tutulungan ko. Nasa Biblia yun. Okay? Verse 20. Punta tayo sa verse 20. Pangatlong benepisyo, sabi niya, tayo naghihintay lang may pagtitiwala sa Panginoon, siya ang tutulong at sa atin ay nagtatanggol. O siya ang tagapagtanggol natin. Sabihin mo sa katabi mo, ang Panginoon ang ating tagapagtanggol. Amen. Minsan wala tayong kakayahan na ipagtanggol ang ating sarili. Pero kung may takot tayo sa Diyos, siya ang magtatanggol sa inyo. At siya ang pinakamataas na kapangyarihan. Kontrol, lalo niya pati ang gobyerno. Kaya, sa lahat ng sitwasyon o mga anumang nangyayari sa lahat dito sa mundong ibabaw, nakikita yan ng Panginoon at hindi niya pinapalagpas ang pagsunod, ang mga nagtitiwala sa Kanya. Yung buo ang kanilang pagtiwala sa Panginoon. Kaya ang takot sa Diyos pala, nandyan yung buo mong tiwala sa Kanyang ginawa. Minsan, sabi natin, hindi ko kasi nakita ang Panginoon, kaya paano ko siya paniwalaan? Paniwalaan mo na lang, kapatid, yung ginawa niya sa cross. Diba? Namatay siya lang nandito sa Biblia. Binabasa natin, pero parang nagdududa ka pa rin, nandiyan yung ginawa niya sa cross. Ibinigay niya ang buhay niya para sa bawat isa sa atin. At kung sino man ang maniniwala sa Kanya at tatanggap sa Kanya, sabi niya, ililigtas ko sila. At hindi lang tayo ililigtas sa ating mga kasalanan, kundi ililigtas tayo sa anumang, dito nabagit natin kanina, ililigtas na tayo sa anumang gawain ng demonyo, kahit sa kamatayan, kahit sa time na nagutom. Sabi niya, maaasahan natin ang Panginoon na tagapagtanggol natin sa anumang oras, kahit sabay-sabay tayo mga kapatid na tatawag sa Kanya. Hindi niya sasabihin na, sandali pulas, busy ako kay Matthew. Hindi. Pwede sabay-sabay tayo, ipagtatanggol pa rin ng Panginoon. Minsan, ang tao, walang makakagawa nun. Kahit makapangyarihan ng gobyerno, kung sabay-sabay tayo, sabi niya, sandali ha. Pero ang Panginoon, kahit sabay-sabay ang buong mundo na tatawag sa Kanya, naghihingi ng tulong, nakapangyarihan ng Diyos. Sabi pa niya, adjust the return yung time. Minsan, pag talagang nalulugod ang Panginoon sa Kanyang anak, pag nalulugod siya, bago mo palang sabihin, ibinibigyan na ng Panginoon. Ganon po katapat ang ating Panginoon. Kaya, panatilihin natin, katulad yung description natin kanina, patuloy natin sanang sumunod sa mga utos niya. Kasi nakikita yan ng Panginoon eh. Patuloy natin iwasan ang gumawa ng masama. Kasi minsan dahil sa katigasan ng ating ulo, sa patuloy na paggawa ng kasamaan, hindi na tayo pinapakinggan ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na bingi ang Panginoon. Pero ayaw niya tayo ma-spoil. Sabi sa Bible, dahil sa kasamaan ng tao, hindi na napapakinggan ng Panginoon ang panalangin ng tao. Hindi maigsi ang Kanyang kamay para hindi niya tayo abugin. Hindi rin bingi ang Panginoon. Pero dahil sa kasalanan, kaya, di ba ganun din sa atin?
sa ating mga magulang. Kung kahit anak ka niya, pero kung nakita niya na, "Hoy, pasaway ito, bibigyan ko siya ng leksyon." Diba? So, ganun. So, maging responsable po tayo. Ano? Gawin natin yung tungkulin natin na alalahanin natin na nandyan ang Panginoon na siya ang lumikha sa atin at dapat lang na katakutan natin siya, na respetuhin natin siya, na mahalin din natin siya. Amen? Kasi doon sabi niya, sino ang tutulong sa atin kung hindi din siya na lumikha sa atin? Siya ang nakakaalam sa ating pangangailangan. Hindi lang mga pangangailangan, kundi yung problema natin, pati ang ugali natin, ang ating pagkatao, kayang baguhin ni Lord yun. Walang ibang makakapagbago doon, kundi ang Panginoon. Kung hindi natin igagalang siya, walang mangyayari sa ating buhay. Pero kahit mahina tayo, kahit makasalanan tayo, kung pipiliin natin na igalang ang Panginoon at sumunod sa Kanya, aayusin niya ang ating buhay. Pag-aagandahin niya, pag magiging talagang He will make all things beautiful in His time. Okay, verse 21. Punta tayo pang apat na benepisyo sa verse 21. Anong sabi niya doon sa verse 21? Nagkagalak tayo dahil tayo ay nagtitiwala sa Kanyang banal na pangalan. See, isa itong benepisyo. Nandyan pala yung kagalakan sa ating puso. Yung galak ng Panginoon, yan din ang mararanasan mo. Kapag ka nandyan yung takot mo, tiwala mo sa Diyos, siyempre, minsan ang bakit malungkot ang tao? Dahil guilty. Dahil sa kasamaan o dahil sa guilt, no? Nalulungkot tayo, nai-stress tayo. Sino ba dito ang masaya pag siya ay guilty? Wala. Diba? Pero pag alam mo na, sumusunod ka sa Panginoon, ginagalan mo ang Panginoon, nandyan yung desire mo na gawin ang katungkulan mo, ginagawa mo, ginagampanan mo, yung tungkulin mo bilang isang anak, bilang isang mananampalataya sa Diyos. Diba? Kahit na ano man ang pinagdaanan mo, pero at the end of the day, masaya ka. Oh, napagod ako, pero ang saya-saya ko. Diba? Yan. Sabi niya doon yung kagalakan. Itong tunay na, yung kagalakan na sinasabi dito, hindi yung palaging nakangiti, kundi yung kagalakan na kahit na meron kang pinagdadaanan, kahit na may nararamdaman ka, nandyan pa rin yung kapayapaan, nandyan yung saya, pwede ka pa rin humiti, nandyan pa rin yung galak sa loob. Hindi lang humingiti sa labas, pero sa loob, nalulungkot. Itong kagalakan, nanggagaling nandyan sa puso. Yan ay isang benepisyo pag may takot ka sa Diyos, na alam mo, kaibigan mo ang Panginoon, no? Diba? Ang saya-saya. Nandyan yung peace. Kagalakan. Panglima, sa verse 22, sabi niya, Panginoon, sumaamin nawa ang inyong matapat na pag-ibig. Ang aming pag-asa ay nasa inyo. So, yan. Sabi ni Psalmist dito, na nagsulat dito, no? Sabi ni David dito na, Panginoon, sumaamin nawa ang inyong matapat na pag-ibig. Ang aming pag-asa. Oh. Kapag pala, nagtitiwala tayo sa Panginoon, kung sa Panginoon ka, if you put your hope in the Lord, sa Panginoon ka umasa, yan ay kasama sa paggalang at pagkatakot sa Diyos. Kung nakikita ng Panginoon na, nagtitiwala itong anak ko, sabi na doon, yung matapat na pag-ibig ng Panginoon ay nasa inyo. Unfailing love, lahat ng klase ng pag-ibig, minsan nag-feel, pero itong unfailing love, ito yung pagmamahal ng Panginoon na kahit na yung hindi namimili. Alam nyo, ang
Panginoon, siya ang Diyos na mapagmahal. Minahal niya tayo sa kabila ng ating pagkatao. Minahal niya tayo sa kabila ng ating mga pagkukulang. Minahal niya tayo. Kaya itong unfailing love of God, siya ang nakukontrol sa lahat. Kung wala itong unfailing love, lahat magulo, lahat masisira. Pero itong unfailing love of God, wow, napakaganda. Kahit anumang oras o kahit sa buong buhay mo, kung talagang magtiwala ka sa Panginoon, sabi niya, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa inyo. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi tayo nasisira. Kung nga yung pag-ibig, hindi hatol ang harap ng bawat isa, kundi tagumpay. So, mga kapatid, i-meditate natin itong napakinggan natin. Sabi ng binasa natin, ginabantay ng Panginoon ang nagtitiwala sa Kanya. Kaya, basahin natin doon sa Ecclesiastes. Sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. Sabi diyan, Ngayon nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo. Ito po ay payo ni King Solomon. Alam natin na si King Solomon, naranasan niya lahat ang klase ng kagalakan dito sa mundo nung siya ay lumayo sa Panginoon. Naranasan niya lahat. Alam niyo, 100 ang asawa ay 1,000 ang asawa niya. Grabe, ganon siya kasama noon. Pero nung na-realize niya, nung nakita niya na nagiging magulo na ang kanyang buhay, na-realize niya ang epekto nung nawala ang takot niya sa Panginoon. Kaya siya ang nagsulat dito sa Book of Ecclesiastes, at ito ay tungkol sa aral ng buhay na sabi niya, wala palang ibang pinakamainam kundi yung magkaroon ka ng takot sa Diyos. Kaya ito sabi niya, conclusion niya, sabi niya, ngayong nababasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo. Payo niya sa lahat sa atin. Sabi niya, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. So, ang pagkatakot sa Diyos pala ay tungkulin ng bawat tao. At paano natin ipinapakita yung pagkatakot? Nabanggit na doon, sundin natin ang kanyang mga utos. Huwag nating baliwalain. Ang pagbabaliwala sa salita niya, binabaliwala din natin ang lumikha sa atin. Mahirap pag binabaliwala natin ang ating Panginoon. Kasi sa verse 14, basahin natin sa verse 14. Ano sabi niya? Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa. Sa lahat ng ating ginagawa, either reward or consequence ang ating haharapin. May hatol ang Panginoon sa lahat. Sabi niya, kaya mabuti man o masama, hayag man o ligid, darating ng araw, hahatulan ng Panginoon ang lahat ng ginagawa ng tao. So mga kapatid, nagpapasalamat tayo at meron tayong pagkakataon na makilala ang Panginoon. Nagpapasalamat tayo dahil nalalaman natin itong mga paalala or warning para tayo ay makapaghanda. Kasi kung talagang makakaroon tayo ng totoong pagkatakot sa Diyos, magbubunga ito ng isang buhay na matagumpay, ligtas at malapit sa Kanya. Kung malapit ka sa Panginoon, wala kang inaalala. Hindi lang niya pagagandahin ang buhay mo, ililigtas ka pa niya, katulad ng mga nabanggit natin. Hindi tayo natatakot sa kamatayan, sa kahirapan. Nandyan yung ganap sa ating puso. So, mga kapatid, ini-encourage ko po ang bawat isa sa atin. Maganda na tayo ay nandito para makinig at kagaya namin, napakalakasan tayo sa pananampalataya. Pero, at the end of the day, bawat isa sa atin
pati ako, kailangan natin matakot sa Diyos. Kasi hindi ibig sabihin na pag nag-attend ka na sa Bible study, oh, kasama ka sa benepisyo. Hindi. Kailangan individually gawin yung requirement. Diba? Ano ang requirement? Matakot sa Diyos at sumunod sa Kanyang utos sa buong buhay mo. Sa anumang pagkakataon, lihim man o lantad. Hindi man maganda ang panahon o maganda ang panahon, gawin natin lahat na matakot sa Diyos at sumunod sa Kanyang kalooban. Yan ang requirement. Mga kapatid, hindi lang ikaw ang makikinabang. Sabi niya sa Bible, pag may isang totoong may takot sa Diyos, pati ang pamilya niya, gagawa ang Panginoon para maligtas ang kanyang pamilya. O di ba? Wala tayong kapangyarihan na iligtas at tugunin ang lahat ng ating pangailangan ng ating pamilya. Pero ang Panginoon kaya niyang gawin na. So, mga kapatid, ito po ang mensahe sa umagang ito, ang mga benepisyo ng pagkatakot sa Diyos. Kaya, ano bang hinihintay natin? Gawin natin para hindi sayang. Amen? At tiyak, ang benepisyo ay matatanggap natin. O, sa lahat ng bagay, matakot tayo sa Diyos. Manalangin tayo, mga kapatid. Lord, maraming salamat sa inyong mensahe na nagbigat, nagpalakas ulit ng aming pananampalataya. Silyuhan mo para hindi nakawin ng demonyo. O, ditulungan mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu upang magawa namin, Panginoon, na matakot sa inyo at sumunod sa inyong mga utos, Panginoon. At nawa, makikita namin ang itong mga pangako mo na maisa sa katuparan sa buhay ng bawat isa sa amin. I pray na i-preserve mo ang bawat isa na nakinig sa umagang ito. In the name of Jesus. Amen. Amen. God bless everyone.